Pero, huwag ka magmamalinis na hindi ka nagbubugaw ng mga babae. Eto, saksak mo sa baga mo. Sana bago ka nagngak-ngak, natakutin ako na, awi ka dito, kakasuhan kita. Kahit umuwi ako dyan, hindi mo ako makakasuhan. Why? Eto, sabi ng batas. Makinig ka. Philippines courts. Okay? Ang korte ng Pilipinas cannot charge non-resident defendants with criminal defamation. So, ibig sabihin, kahit pa ulit-ulit kitang sabihin, dahil totoo naman na ikaw ay isang bugaw. Bugaw, ibinubugaw mo si Mocha, ibinubugaw mong mga kababaihan, hindi mo ako makakasuhan. Ito yung sinasabi na wala akong argumento. Diba? Musta ka naman? Sumbong mamaya kay Bongo, ha? Sumbong mamaya kay Bongo, kay Senator Bongo. Kay Cayetano, magsumbong ka dundong. Okay, ito pa. Sabi dito sa batas, kapag libel, kapag print ko sinabi na ikaw ay bugaw, meron kang 1 taon, okay, para kasuhan ako. Pag slander, okay, simula nung araw na sinabi ko na ikaw ay bugaw, meron ka lang 6 na buwan para kasuhan mo ako. Now you know. Now alam mo na yung batas. Ang dami mo dyan marami ka dyan mga matatanda sa gobyerno. I'm sorry to say, I'm just being honest here, mga palangga. Duterte supporter tayo sa mga magaganda. Pero, Byron, hindi ba ikaw ang nagsusupply ng mga babae? Magkano nga pala ang bigayan sa mga babaeng binubugaw mo sa mga matatanda dyan sa gobyerno? Hindi ko pwedeng sabihin kung sino ang source ko. Pero kung kakasuhan mo ako, which is impossible, sasabihin ko sa korte kung sino-sino ang mga matatanda na binubugaw mo, na binibigyan mo ng babae. Magkano kadatuwad ng mga kababaihan na binubugaw mo? Napatunayan ko sa inyo na sinungaling si Mahardika. Ganyan ho siya magpalusot. Alam nyo, alam ko yung repercussion nito eh. Alam ko repercussion nito kasi alam ko maraming mga kulto to si Mahardika eh. Maraming tangang sumusunod dito eh. Alam ko yung repercussion nito. Sigurado akong titirahin ako nito, babanatan ako ng mga kulto nito. Pero I don't care. Because I am exposing a liar. I am exposing a fake news queen. Yan ang problema ko eh. I do not have problem doon sa mga may ebidensyang hindi ko sinasabing lahat na sinasabi niya mali and that's not my point. Maaring kung galing sa news, paniniwalaan ko pa. Pero kung lintik na puting ahas na lang ng puting ahas, ganito na ba tayo kababaw ng mga Pilipino? Yun ang tanong ko sa inyo. Ganito na ba tayo kababaw ng mga Pilipino? Hindi kasi ako papayag na hindi nyo maririnig sa amin mismo na dati nga, fake news na kami. Fake news na kami. Na kesyo, pinakakain ko ang Mocha Girls na galing sa opisina ni Mocha. Katarantaduhan yun. Pinake news niya na kami doon. Kesyo, ang dami-dami niya sinasabi about sa amin. Tapos, pinake news niya si Isko. Ni si Pangulong Duterte, tinawag niyang Mangkanor. Tapos gayon, maniniwala kayo. How stupid are you? Honestly, how stupid are you? Tapos paniniwalain niya kayo na galit siya kay Marcos? Because makabayan siya? Sabi ni Banat Bay na tinawag daw si dating Pangulong Duterte na Mangkanor. Nakailang babae ba ako nagdala sa Malacanang? Hindi ko mabilang. Pero hindi ko na itutuloy yun kung saan para yung mga babaeng nadala ko dati dyan sa palasyo ng Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko na irerekta kung sino yung binalhan ko, sino yung kausap doon at ano ang dati, nilitan niya ko to eh. Bawal ang hikaw pag naghatid sa Malacanang, bawal ang hikaw na may hikaw ang babae. Bawal may singsing, bawal may kwintas ang mga babae na i-deliver ko dyan sa Malacanang, at lalong bawal ang babae na may dalang suklay, bawal ang babaeng may dalang bag, maliit, malaki, bawal. Bawal yun. Hindi ko na lang i-mention kung saan ko para kanino yung mga babae at kanino ko kinuha ang mga babae. Ang presyo ng isang babae tumataginting na 120,000 per ulo yun. Per ulo yun, isang babae. Isang kilalang socialite lang ang kukunan ko ng babae. At alam na ng socialite, pag para sa Malacanang, alam na ang protocol kung ano ang mga dapat nawala sa katawan. Alam niya ni Byron.